Magandang hapon po mga kapatid. Magsilod tayo at ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pagunlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo tayo. Tayo po ngayon ay nasa 21 linggo sa karaniwang panahon at ang mamumuna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Adam Grigol Arellano. Sabayan natin ang horo sa pag-awit. Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Mga kapatid, aminin natin na ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa ating pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. awan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos ang kaitaasan.
pinupuri ka nilalang, sinasamba ka namin, pinapuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa nakita mo aming kapuliran. Panginoon, sarili namin, Diyos ang nagpapakapangyarihan sa lahat. Panginoon Jesucristo, ikaw ang naalam, Panginoon Diyos mo Diyos sa lahat, na Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Nakita ni Propeta Isaías ang araw kung saan ang lahat ng bansa ay matitipon sa banal na lungsod at pararangalan ng Panginoon. Ganito rin ang pahiwatig ni Jesus nang magbigang matitipon ang kaduluhan ng daigdig sa piling ng kaharian ng Diyos. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nalalaman ko ang iniisip nila at mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at mga taong iba't iba ang wika. Malalaman nila kung gaano ako kadakila. Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Susubuin ko sila sa Tarsis, sa Pul at sa Lydia, mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at Laban at sa mga baybaying hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipahahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila
bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem. Ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton, tulad ng pagdadala ng mga handog na butil sa templo, nakalagay sa malinis na sisidlan. Ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote, at ang ilan ay levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Hindi panghihinaan ng loob ang sinumang sumasampalataya kahit may pagsubok at paghihirap. Hinihimok ang lahat ng Kristiyano na magpakatatag at tingnan ang bawat paghihirap bilang paghahatid ng isang ama. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilala kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi tinuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan yon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabipang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang pag-ang nalisan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay
Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto ay sinara na ng pinuno ng simbahan sa sambayanan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at kakatok ng kakatok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom ng kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat ng nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at nangangalit ang inyong ngipin. Kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos, sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta, at kayo na may pinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao, buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauna, at may nauunang mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ang aming Panginoon, Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga minamahal ko, kapatid, magandang hapon po. Malapakan natin ang Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, malakas, Advanced Happy Fiesta. Huwag sa akin, sabihin mo. Sabihin mo, nakikipiesta ako. Kaya po, mga minamahal ko, kapatid, no? Napakaganda po, malapit na ating fiesta sa Thursday, no? At meron tayong bagong TV. No? Salamatan natin, Panginoon, no? Dahil, ayun, nakakasabay tayo ng maayos sa ating mga awitin. Amen? Amen. No? Sabi po ni San Agustin, he who sing, pray twice. Kaya kapag tayo sumasabay sa awit, tayo ay nagdadasal ng 2 beses. Amen? Amen. Kaya, napakaganda po na ihanda po natin ang ating sarili sa ating pagdiriwang ng piyesta. At bukas sisimulan po natin ang ating Triduum Mass. Yan. So, pagnilayan po natin ang ating ebanghelyo. Sa ating pong ebanghelyo, meron po daw isang lalaki ang nagtanong kay Jesus. Ano ang tanong niya? Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Dahil po napakaganda ng tanong na ito, kahit maliit. No? Dahil concern yung nagtanong kay Jesus kung ilan ba ang makakapasok sa langit. Hindi ba si Jesus ay tinatawag na Kristo. Ano yung sabihin ng Kristo? Ang Kristo ay tagapagligtas. Diba? Sabihin, tama yung tinanong ng isang lalaki. Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Dahil si Jesus ang tagapagligtas. Alam niya kung sino ang maliligtas. No? Napakaganda ng tanong kasi hindi siya concerned, hindi lamang siya concerned doon sa buhay sa lupa. Kundi siya ay concerned din kung siya ay maliligtas sa langit. Ngunit napakaganda ng sagot ni Jesus. Ano ang sagot ni Jesus? Ang sagot ni Jesus ay hindi niya sinabi kung ilan talaga ang maliligtas. Diba? Hindi niya sinabi na 50 lang. So kung ikaw ang 51, tubig ka na. No? Para sa punuan ng jeep. No? Oo. 8.
No? Sasabihin, saman, pero pang-walo lang pala yung upuan, kaya i-effect mo na kagaling na. Ano sinabi ni Jesus? Ang sinabi ni Jesus, ganito. Sinabi ni Jesus, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Tila baga, ang sabi ni Jesus, hindi kung ilan, kundi paano. Paano tayo makapapasok sa kaharian ng Diyos? Kaya ang napakagandang tanong siguro, kung i-revise nung lalaki, yung kanyang tanong ay, Ginoo, makapapasok ba ako sa langit? Siguro ito rin ang tanong natin ngayon. Makapapasok ba ako sa langit? Tanongin mo yung sarili mo. Makapapasok ba ako sa langit? Tanongin yung katabi mo. Makapapasok ba ako sa langit? Tanongin mo siya. Makapapasok ba sa langit? Ay, iba natatawanan. Kasi alam niya na hindi. Kaya, ang maganda, no? Binigyan tayo ng sagot ni Jesus na kailangan natin. Paano tayo makapapasok sa langit? Ang sabi ni Jesus, pagsikapan mo, pumasok sa makipot na pintuan. Napakaganda ng first word. Ano yung first word? Pagsumikapan. Pakulit nga natin. Pagsumikapan. Isa pa, malakas. Pagsumikapan. Alam niyo po, sa wikang Pilipino, buwan ng wika ngayon. Sa wikang Pilipino, mayroon 3 salita na tumutukoy o umuugnay kung paano dapat tayo magsumikap. Paano dapat tayo nagsusumikap. Kasi di ba, paano tayo nagsusumikap? Pag meron tayong gustong makamit, di ba pinagsusumikapan natin yan? Di ba? Bakit? Gusto nyong makatapos ng trabaho, ng kolehiyo. Pagsusumikapan mo. Di ba? Kapag meron kang gustong bilhin, sumbong bilhin yung bagong iPhone. No? Di ba? Pagsusumikapan mo yan. O kaya kung gusto mong makakain sa It-All-You-Can sa birthday mo, di ba? Pagsusumikapan mo yan. Dahil meron kang gustong makamit, pagsusumikapan mo yun. No? So, meron daw 3 salita ang Pilipino na tumutukoy sa pagsusumikap. Una, pagpupunyagi. Pakiulit ko. Pagpupunyagi. In English, effort. Kapag ikaw ay nagbibigay ng effort. Pag ikaw ay nagpupunyagi, hindi ka sumusuko kahit ikaw ay naghihirapan. Binibigay mo yung sarili mo dahil alam mo na yun ay iyong gusto. Nagbibigay ng effort, hindi bare minimum. Diba? Sa mga magkasintahan. Diba? Binibigay mo yung best mo, hindi yung bare minimum na ikaw ay nag-chat lang na kamusta ka na, kumain ka na, bebe. Good morning, hon. Diba? Bare minimum. Pero ang isang taong nagsusumikap ay ibinibigay yung kanyang best effort. Amen? Iyan ang pagpupunyagi. Dahil meron tayong nais makamit, pinagsusumikapan natin at pinagpupunyagian natin yung bagay na gusto nating makamit. Kaya kung yung tao, yung lalaki na nagtanong, Panginoon, kung nirevise natin yung tanong, Panginoon, makakapasok ba ako sa langit? Anong pagiging sagot ni Jesus? Pagpulyagian mo. Bigyan mo ng effort. Kung gusto mong makapunta sa langit, anong ginagawa mo? Bare minimum. Nagsisimba ka lang, palilinggo. Yan na ba yung effort mo? Ikaw ba ay nagbibigay lang ng abuloy, ng 20 pesos, sasabihin mo, okay na yan. Diba? Anong nais ng Diyos? Ikaw ay magbigay ng effort. Paano? Maging mabuting tao. Ikaw nga, simba ka naman simba. Pero pag uwi mo ng bahay, diba? Balik sa dating ugali. Diba? Ano ang effort na ibibigay mo sa Panginoon?
Kung tayo ay nagsusumikap, ano ang effort na ibibigay natin sa Kanya? Pangalawang Pilipinong terminolohiyo na nakaugnay sa pagsusumikap ay pagpapahalaga. Okay ulit po. Di ba kapag meron kang gustong makamit, pagpapahalagahan mo yun. Kasi tayo, kunwari, nakuha mo na yung pinagsumikapan mo. Pinagsumikapan mong bahay. Pinagsumikapan mong tawag dito, ari-arian. Pinagsumikapan mong titulo. Aalagaan mo yun. No? Kaya kung tayo, iniisip natin na tayo, kung tayo ba ay makakapunta sa langit, aalagaan natin ang ating sarili. Aalagaan natin ang ating sarili na hindi magkasala. Aalagaan mo ang iyong bibig. Aalagaan mo ang iyong puso. Aalagaan mo ang iyong mata. Aalagaan mo ang iyong mga tenga na hindi magkasala. Kaso paglabas, nakakita na, nakaaway. Masasabihin, ano ba yan? Panira ng araw. Diba? Nagkasala ka na. Nagkasala na ang iyong puso. Kaya mga minamahal mo kapatid, ang taong nagsusumikap ay ang taong nagpapahalaga. Amen? Pinapahalagahan niya yung meron siya. Yung buhay at biyaya ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi mo, kapatid. Okay, mahiya ako sa akin, kapatid mo. Sabihin mo, kapatid! See you in heaven. Ito po ang ating nais sa matagal pa naman, matagal pa na. Sa dulo ng ating buhay, tayong lahat na taga-katipunan ay magkita-kita nawa sa langit na ating tahanan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ipayag natin ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesus, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, gabayan mo si Papa Leon, mga obispo, pari, diakono, at kaming mga laiko, upang sa paggabay ng iyong Espiritu, aming piliin ang mga desisyong makabubuti para sa simbahan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo ang aming mga pinuno sa pamahalaan upang maihandog nila ang iyong mabuting kalooban sa bawat mamamayan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga patakaran. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na makatagpo nawa ng kaaliwan ang mga taong dumaranas ngayon ng matinding paghihirap sa aspetong pinansyal, emosyonal o espiritual, sa iyong presensyang matatagpuan sa aming katapatan sa pag-ibig at paglilingkod sa bawat isa. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, yakapin mo ang mga yumao, lalong-lalo na silang malalapit sa aming puso. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Ama, ang alinawa namin na iyong paghahari dito at dito upang tulad ng iyong anak, ang buhay din ay maging kaaliwan para sa isa't isa sa aming paglalakbay sa buhay na ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong panahain sa iyong mga kamay sa kapulihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagtutok, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaan at bubuklod. Bunga na aming mga alay na iyong kinalulugod sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. nasa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ang pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ikaw ang lumikha ng tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, kaya hindi ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang umuhubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ang iyong pinaglilingkuran ng pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak kong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel si awit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Bago niya pinatiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kain. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Kaya hindi naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin inyong lahat ito, tinumin ito ang kalis ng aking dugo. Ang bago ito ng gantipan ng aking dugo, ay bubuhos para sa iyo, para sa lahat. Kasi kapag kapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pagkalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at ngunit pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis. Nagkakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling amin mo ay simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Mario Hubert, aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang Immaculada Concepcion ng Pasig. San Jose, kanyang kabiyak na puso, kaisa ng mga apostol, ni San Andres at lahat ng mga banal, ni San Agustin, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-tugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Maria
Hindi namin kamadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan ni Rio sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Cristo. Sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito sa Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayo inaanyayahan sa kanyang pigil. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita na lamang ay gagaling na ako.
Magsulod po tayo at ating dasalin ang dasal kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso dinawa namin masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus, nang malugod ginawa namin pasalin ang aming mga krus sa araw-araw nang walang pag-aalinlangan. Banggitin ang mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling namin, kami laging idalangin sa iyong harapan. Ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mo kami magkaisa ng kalooban, pagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin namin tanggapin, upang anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin, sa tunay na kasiyang matatagpuan sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang anunsyo. Tayo po ay nasa ika-6 na araw na ng pagnonovena sa ating patron na si San Agustin. Simula po bukas hanggang Miyerkules, ang ating Triduum Mass ay gaganapin sa tuwing ika-4 ng hapon. Sa August 28, Huwebes, ang kapistahan po ng ating patron at pagdiriwang sa ika-30 anibersaryo ng pagkakatatag ng ating kapilya. Ang misa po ay gaganapin sa ika-4 ng hapon. Sa mga nais mag-alay, dalhin na lamang po ang inyong alay sa araw na inyong nais. Ang lahat po ay nanyayahang dumalo at pakiisa. May tinatagong talento ka ba sa pagguhit o disenyo? Inanyayahan ng St. Andrew the Apostle Quasay Parish ang lahat na makibahagi sa ating Fiesta 2025 Logo Making Contest na may temang San Andres, tagapamahagi ng tinapay ng pag-asa. Ang huling araw ng pagsusumite ng entries ay sa August 31, 2025. Halina't makiisa at ipakita ang inyong galing at pananampalataya sa pamamagitan ng sining. Ang Christian Family Movement, CFM, ng Family and Life Ministry ng ating parokya ay iniimbitahan ang lahat ng mag-asawa, kasalman sa simbahan o hindi, na dumalo sa tipanan ng mag-asawa, seminar sa darating na August 31, 2025, Linggo, mula 8:30 a.m. hanggang 5:30 p.m. Para sa mga interesado, maaari po kayong lumapit at magpalista sa CFM members. Ang schedule po ng Kawan Mass ngayong linggo ay ang mga sumusunod. August 25, August 26 and 27, 4 p.m. Triduum Mass para kay San Agustin. August 28, 4 p.m. Kapistahan ni San Agustin. August 29, 4 p.m. Kawan San Nicolas de Bari. Ang lahat po ay nangyayahang dumalo at makiisa. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Susugat ko lang po yung first announcement. No? Meron po tayong competition sa contest sa ating parokya ay logo making contest. No? Ito po ay gagamitin po natin. Ang mananalo po, ang mahihirang ay gagamitin bilang official logo ng ating
Fiesta 2025 sa November. No? Sa mga may talento po ng sining, paglikha, ang pag-drawing or digital art, lahat po ay welcome. No? Bata man o matanda, basta parte ng ating ng ating parokya. No? Kaya po, ang ating pong tema ay, madali lang po, no? Sinabi kanina, San Andres, tagapamahagi ng tinapay ng pag-asa. Ulitin nga natin. San Andres, tagapamahagi ng tinapay ng pag-asa. Yan po ang ating tema sa 2025 Fiesta. Kaya po, sa mga naisip na kung anong logo, pwede niyo pong isumite. At kung sino po ang mahihirang, makakatanggap po ng premyo. No? Amen? Amen. Pinamatahan ko po ang lahat, no? Kaya po, mag-submit po kayo sa on or before August 31. Amen? Mga minamahal ko kapatid, sabi po sa atin ng ating Panginoon, kung nais natin makarating sa langit, ating pagsusumikapan. Tatlong uri ng pagsusumikap. Una, pagpupunyagi. Pangalawa, pagpapahalaga. At pangatlo, pagsusalawa. Ating pagsumikapan ng ating pananampalataya upang tayo ay makarating sa langit na ating paroroonan. Amen? Sumayin niyo ang Panginoon At sumainyo rin. magpanahin kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating pagdiriwang, humayo kayo taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat.